Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today tara pag-usapan nga natin itong nangyari, no, kay Attorney Libayan. So, again, this is just for educational purposes. Just to give you a heads up. Nakatapos na po ako ng criminal procedures. So, right in front of me, hawak ko po ang caudal ko sa rules of court. No, habang pinapanood ko si Attorney Libayan kanina, talagang hinanap ko, I even do, search online. Kung yung nangyari ba kay Attorney Libayan is allowed. Maniwala kayo sa hindi. Wala po ako nakuhang sagot na allowed yan. And coming from Attorney Libayan, marami na rin daw siyang tinanong. Even Attorney Claire. Kilala niyo naman si Attorney Claire. Dekalibre nating abogado yan dito. And for the record, no, with Attorney Claire, 2 dekada na po siyang in practice. As far as my recollection of that na sinabi niya. Kasi tinanong ko siya during our first meeting. Sabi ko, Attorney Claire, ilan taon na po kayong in practice? Sabi niya, more or less nasa 2 dekada na. Oh, wala sa itsura, diba? Pero kung sasabihin ni Attorney Claire, sa tinagal-tagal niyang in practice, first time niyang narinig yung ganyan, mapapatanong ka rin. Siyempre, papahuli ba ako? Di nagtanong ako sa mga professors ko. Lalo na sa professor ko sa Crimpro. Yung professor ko sa Crimpro, prosecutor eh. Kanina lang ang ka-meeting ko, judge eh. Ngayon lang daw sila nakarinig ng ganyan. I even asked other professors na prosecutor. Hintayin ko lang yung mga sagot nila. Kasi kung may mga ganyang information, guys, definitely tuturo yan sa amin. Diba? Again, this is for educational purposes. Importante rin sa amin yung mga ganito. Na up-to-date kami. Diba? Eh, tinuturo naman sa amin ng book, ng professor, it's based on the book eh. Based on the caudal. Oh. Even sa book ni Riano, wala naman sinasabing ganyan. Not unless kayang i-cite ng prosecutor na allowed pala yan. Kasi gaya nga na sinasabi ni Attorney Libayan, kung meron siyang tinuturong mali, kawawa yung mga taong nanonood sa kanya. So yung professor ko, kung hindi nila na ituro yan sa amin, kawawa naman kami. Magugulat na lang kami na hindi namin alam yan. Diba? Kaya nakita ko nag-message sa akin si Montemio kanina eh. And he was asking me kung napanood ko. Sabi ko, hindi pa. Guys, katatapos ko lang panoorin tong video ni Attorney Libayan, which is padaanan natin ng konti. Ever since I became a lawyer, mga kabatas natin, I was always in the courtrooms. I've been a trial lawyer for more than 10 years. 10 taon na. Sa araw-araw ng ginawa ng natrabaho ko sa buhay, mga kabatas natin, if I'm not in court, I'm reading cases, preparing pleadings. Bilang isang tao na nagtayo ng sarili niyang law firm. And mga kabatas natin, I never heard of anything like this. I've asked around also. Maybe, well, bobo lang talaga ako na hindi ko pa na-experience yung ganyan. You know you're a chick enjoyer when? When it's your true love, mula pagkabata. I don't want to prejudice din naman sila, no, in doing this. I've asked people also if they experienced anything like this and they didn't experience anything like this also. And I've asked many people. Mga kabatas natin, hindi siya clickbait, no?
Yung 2 kaso, mga kabatas natin, na final sa akin, 2 counts, mga kabatas natin, naging 34 counts. Kasi nga, nadagdagan pa siya ng 32 counts. Ito guys, ang pagkakaalam ko, okay, when it comes to this. Pwede ako ikorok dito ni Atty. Libayan. Pag nakapag-file na kayo, okay, di ba originally, 2 lang yung case. Pag nakapag-file na kayo, nakita ng probable cause, yada, 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 naiangat na sa korte, naging case na siya. Ang pagpapasa po kasi ng here's the thing, para lang maintindihan ng iba. Ang pagpapasa po ng legal complaint, yan po ay sa Office of the Prosecutor. Sa pag-aaralan ngayon ng Office of the Prosecutor, kung meron nga tinatawag na probable cause. Okay? Pag meron probable cause, iangat po yan sa court para maging case na. So magkakaroon na po ng hearing, blah, blah, blah. And before yan mangyari, if we're going to use the example, or rather, if we're going to use Atty. Libayan as an example, yun sa sitwasyon niya, so meron na pong 2. So yung 2 na yun, sa pagkakaalam ko, personally, yan lang po ang ihihiring. Kaya first time kong narinig na pwede mo pa palang kasi guys, i-examining pa yan ng mga i-examining pa yan ng prosecutor eh. Diba? Kung yung na yon, may probable cause din. Kaya kung napanood niyo yung video ni Atty. Libayan, kung yan 32 na yan, bago, dapat mag-umpisa uli. Mag-file kayo ulit ng legal complaint, pag-aaralan ulit ng PROSEC, then after that, kaya nga nagulat ako, pwede pala yun, no? Na mag-insert ka, kasi once na na-submit mo na lahat, no, yung una mo, at na yan, wala ka nang pwedeng i-add. Yun yung tinuro sa amin. Otherwise, kung meron kang idadagdag na hindi na mayahabol doon, upon filing mo, then panibago yan. Again, yun yung tinuro sa amin. So, kung susundin natin ang nasusulat ng Rules of Court, yung sinasabi ni Atty. Libayan dyan, kung paano dapat, yun talaga in practice, yun yung ginagawa. Alam nyo ba kung gaano kabigat ang remedial law sa bar exam? Yan ang may pinakamataas na percentage. Kasi nga, ang remedial law, magsasabi sa'yo ng pasikot-sikot. Kaya nga rules of court eh. This entire book is remedial law. This entire codal is remedial law. Kaya it's very, very interesting to learn na may mga ganito pala. This is new to me. Dahil ako yung estudyante, then I have to update myself, di ba? Ang problema lang, yung mga natanungan ni Atty. Libayan, yung mga natanungan ko rin, ang sinasabi, first time nilang narinig yung ganyan. Kasi kung ano yung sinabi ni Atty. Libayan, yun lang din yung alam nila. I did not even made mention of Atty. Libayan's name. Nagbigay lang ako ng senaryo. Tapos pinapanood ko sa kanila to. Come to think of it, mismong ibang prosecutor na professor ko, hindi alam na pwede pala yan.
Sabi nga nila sa akin, dalawa lang naman yan eh. It's either allowed yan based sa rules or hindi yan allowed and it violates something. Diba? Kaya sabi nila, i-update ko raw sila. Sabi ko sa inyo guys continuous ang pag-aaral. Kaya napaka-importante that we keep ourselves updated sa mga procedures. Lalong-lalo na if it will affect our daily lives. Diba? Regardless kung yan ay work-related, personal stuff. Diba? So, itong ni Attorney Libayan, susubaybayan natin to. Napaka-importante ito para sa amin, lalong kami nag-aaral. And ngayon, may mga abogado ng interesado malaman yung sagot kung talaga nga bang allowed yan. Kasi again, first time nila eh. First time din nila. Kung kay Attorney Claire nga, again, 2 dekadang abogada. Oh. Cum laude graduate pa yan. So definitely, marami siyang alam na hindi natin alam. And yet, hindi niya rin alam na allowed pala yan. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Ayon na nga rin kay Attorney Libayan, if there are any irregularities in this, then definitely, as he said, he will be filing a counter. Diba? Sa mga ganito. Kasi alam niyo guys kung ano pinakamahirap. Yung taong gaya ni Attorney Libayan na naniniwala sa justice system, mawalan ng kumpiyansa sa justice system. Dahil sa mga nangyayaring to. At pag nawalan siya ng kumpiyansa, how much more tayo? How much more kami? Diba? There's no point na mag-aral pa kami ng batas kung yung batas nga hindi na po protektahan ng mga gaya ni Attorney Libayan. I'll see you in my next video.